Naisip mo na ba sa klase, hindi lang kung ano ang sagot, kundi kung bakit mahalaga ang tanong? Baliktarin natin ang usapan. Ngayon, hindi tungkol sa mga sagot, kundi sa mga pinakamababang tanong na walang nakakaalam, tulad ng, ano ba talaga ang pakiramdam ng isang aso? Nakakaramdam ba ng sakit ang mga isda? Ang Big Bang ba ay isang aksidente lang? At seryoso, bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mabubuting tao? Lumabas tayo. Kunin ang araw. Napakalaki na kayang pagkasya ang 1,000,000 Earth sa loob. Ngunit sa ating kalawakan, isa lang itong bituin sa daan-daang bilyong bituin. At may daan-daang bilyong kalawakan. Isipin, kung ang bawat bituin ay isang butil ng buhangin, mangangailangan ka ng mas maraming dalampasigan kaysa sa mayroon ang Earth. Iniisip ngayon ng ilang siyentista na ang ating universo ay isa lamang sa napakaraming iba pa. String theory, sinasabi nito na maaaring may 10 sa kapangyarihan ng 500 universo. Iyan ay isang uno na may 500 zero. Siguro bawat isa ay sumusunod sa iba't ibang patakaran o lumilitaw at nawawala sa isang kisap mata. Pagkatapos ay mayroong Fermi Paradox. Kung ang buhay ay napakadali, nasaan ang lahat? Sa bilyon-bilyong planeta, hindi ba dapat nakita na natin ang mga alien ngayon? Siguro tayo ang una, o siguro hindi lang tayo naghahanap sa tamang paraan. Ang lahat ng mga tanong na ito, ang mga walang madaling sagot, ang siyang nagpapabangis at nakakaaliw sa pag-aaral. Habang mas marami akong nalalaman, mas nagiging malaki at misteryoso ang universo. Kaya nananatili akong mausisa. At dapat ikaw din. Dahil ang pinakamalalaking pakikipagsapalaran ay nagsisimula hindi sa mga sagot, kundi sa mga tanong na walang makakasagot pa.